Sa ngayong araw na ito, mayroong lalaking nagsasabing hindi pa siya natutulog mula 1962. Isang lalaki na ipinanganak ng bulag pero natutong makakita gamit lang ang tunog ng kanyang dila. At meron ding isang artist na kayang lumipad sa ibabaw ng isang syudad ng isang beses lang at iguhit ito ng eksakto mula sa memorya, kasama na pati bilang ng mga bintana sa bawat gusali. Ito ang mga totoong tao na may kakayahang hindi maipaliwanag ng science, at sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, iisa-isahin natin ang mga pambihirang kakayahan na talagang hindi maipaliwanag. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutang mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Tai Ngoc. Si Tai Ngoc ay isang matandang magsasaka mula Vietnam na nasa 80s na ngayon. Ayon sa kanya, hindi pa siya muling nakaranas ng maayos na tulog simula noong 1962 at nagsimula ito matapos siyang magkaroon ng biglaang lagnat noong siya ay nasa 20s pa lang. Ang sabi niya, nakakainis at nakakapagod. Naiinggit ako sa mga taong natutulog. Kaya sa halip na nagpapahinga, nagbubungkal na lang siya ng bukid tuwing gabi sa ilalim ng buwan o kaya ay gumagawa ng alak mula sa bigas. Ilang doktor na ang sumuri sa kanya mula sa memory test hanggang psychiatric evaluation pero wala silang nakitang problema. Ang hinala ng pamilya niya, baka dulot ito ng trauma sa digmaan. Pero kahit ganon, hindi siya nagpapatalo. Kaya pa niyang magbuhat ng 50 kilo ng abono at maglakad ng 4 na kilometro ng walang reklamo. Number 9. Daniel Kish. Si Daniel Kish ay bulag na nung siya ay sanggol pa lamang. Pero hindi siya nagpatalo sa kanyang kondisyon. Nakakakita siya sa mundo gamit ang sarili niyang paraan at ito ay ng echolocation. Nagkiklik siya gamit ang dila niya, tapos pinakikinggan niya ang pagbalik ng tunog. Sa paraang yon, kaya niyang maglakad sa kalye, magbisikleta, at mag-hiking sa gubat gamit lang ang tunog na tumatalbog pabalik sa kanya. Parang imposible, pero na-master niya ito at siya mismo ang nagturo sa sarili niya. Ngayon, nagtuturo na rin siya sa ibang bulag kung paano gawin ito. Sa pamamagitan ng non-profit niyang World Access for the Blind, nakatulong na siya sa daan-daang tao para makakita gamit ang tunog. Ginawan siya ng brain scan ng mga scientist at ang lumabas na yung parte ng utak na karaniwang ginagamit para sa paningin, yun ang nag-a-activate tuwing nag-e-echolocate siya. Ibig sabihin, ang utak niya ay literal na ginagawang visual map ang tunog. Nagre-program daw ang utak niya para makita ang mundo sa ibang paraan. Number 8. Stephen Wiltshire. Si Stephen Wiltshire ay may nakakabighaning photographic memory. Sa sobrang lupit kaya niyang iguhit ang buong syudad mula sa memorya lang. Sumikat na agad siya. Sa edad na 8 pa lang at naatasan na siyang iguhit ang Salisbury Cathedral para sa dating UK Prime Minister na si Edward Heath. Isang lipad lang sa helicopter sa ibabaw ng syudad at kaya niyang iguhit ito ng buo mula sa utak niya. 4 na square miles ng London matapos ang isang maikling lipad. Isang 19-foot long panorama ng New York matapos lang ang 20 minutes na lipad. Nang gawin niya ang Roma, nabilang pa niya ng eksakto ang bawat haligi ng Pantheon, isa-isa. Na-diagnose si Stephen ng autism noong siya ay 3 taong gulang at hindi pa nagsasalita noon. Pero ang abilidad niyang kabisaduhin ang mga tanawin at ilagay ito sa papel, literal na kahanga-hanga. Sa halip na malito sa dami ng detalye, lahat ng bintana, kalsada at gusali. Naaalala niya lahat at ang lahat ng yon ay naipinipinta niya ng may buong katumpakan. Number 7. Natasha Demkina. Si Natasha Demkina mula sa Sirens, Russia ay naging palaisipan na sa maraming tao simula pa noong siya ay bata pa lang. Ayon sa kanya, kaya raw niyang makita ang loob ng katawan ng tao at parang may x-ray ang kanyang mga mata. Nang siya ay 10 taong gulang, sinabi niya sa kanyang ina na nakikita niya ang mga lamang loob ng tao. Pagdating niya ng 17, naimbitahan siya sa isang live na morning show sa UK at doon, tinuro niya ang isang ankle injury ng host at tama ang naging diagnosis niya sa mismong ere. Kumalat ang clip at maraming siyentipiko ang napakamot-ulo sa kakaibang kakayahan niya. Noong 2004, sinubok siya ng Discovery Channel sa New York. Pero hindi basta-basta ang test. Pinamunuan ito ng mga skeptic mula sa Committee for Skeptical Inquiry. 6 na volunteers ang ipinasuri sa kanya, bawat isa may iba't ibang kondisyon. 4 sa 6 ang tama ang pagkakakilala ni Natasha. May ilan na nagsasabing baka nababasa lang niya ang mga palatandaan gaya ng galaw, peklat o itsura ng balat. Pero kahit ganon, patuloy pa rin siyang pinag-aaralan ng ilang grupo sa Paris. Giit ni Natasha, kaya raw niyang makita ang mga detalye hanggang sa level ng mga cells. Number 6. Prahlad Jani. Gaano katagal ka nang hindi kumakain o umiinom? Malamang hindi kasing tagal ni Prahlad Jani,
Isang matandang lalaki mula India na nagpakilalang hindi kumain ni uminom sa loob ng 70 years. Medyo mahirap paniwalaan, pero teka lang. Noong 2003 at 2010, pinasok siya sa ospital at isinailalim sa 24/7 CCTV monitoring ng mga doktor sa loob ng 15 days. At oo, hindi talaga siya kumain, uminom, o kahit umihi o dumumi. Pagkalipas ng 10 araw, sabi ng doktor na si Dr. Sudhir Shah, walang lumabas na abnormalidad sa katawan ni Prahlad. May laman daw ang kanyang pantog pero ang ihi ay muling inaabsorb daw ng katawan. Isang bagay na normal na nakamamatay kapag hindi naagapan, pero tila naging recycled system ang kanyang katawan. Sa test noong 2010, nawalan siya ng ilang kilo, pero makalipas ang ilang araw, bigla siyang tumaba ng 1 kilo, kahit wala namang kinain o ininom. Marami ang nagduda, pero sabi ng medical team, ito raw ay patunay ng matinding pag-aangkop ng katawan sa gutom at dehydration. Ayon kay Johnny, may butas daw sa kanyang ngalangala kung saan dumadaloy ang banal na tubig mula sa isang diyosa. Namatay siya noong 2020 sa edad na 90, hawak pa rin ang kanyang matagal ng paniniwala. Number 5, Wim Hof. Si Wim Hof na kilala rin bilang The Iceman ay kayang-kaya niyang tumagal sa nagyayelong tubig ng ilang oras, tumakbo sa yelo ng walang saplot sa katawan at umakyat ng bundok gaya ng Mount Kilimanjaro na naka-shorts lang. Nakarating na siya sa South Pole, tumakbo ng half marathon sa Arctic Circle, at lahat ng ito ay halos wala siyang suot na proteksyon. Ayon sa kanya, natutunan niyang kontrolin ang temperatura ng katawan at immune response gamit ang malalim na paghinga at meditation. Sa isang eksperimento, tinurukan siya ng E. coli endotoxin, isang substance na siguradong magdudulot ng lagnat, sakit ng katawan, at pagsusuka sa normal na tao. Pero si Wim Hof ay hindi nakaramdam ng kahit anong sintomas. Ang mga inflammation markers niya ay mas mababa pa kaysa sa normal. Sa isa pang pag-aaral, sinukat ng mga scientists ang hormones at immune cell activity niya habang nasa malamig na kondisyon. Ang resulta, biglang tumaas ang white blood cells niya at nag-activate ang katawan niya sa paraang parang kinokontrol niya ito. Ginagamit ni Wim Hof ang teknik na may kasamang hyperventilation, breath holding, at exposure sa matinding lamig. Ayon sa kanya, na-rewire raw nito ang katawan niya sa paraan kung paano ito tumutugon sa stress. Number 4, Kim Peek. Si Kim Peek ay ipinanganak na walang cerebellum, isang mahalagang bahagi ng utak, at may kakaibang wiring sa kanyang utak. Pero kahit pa ganoon, ang meron siya ay isang memorya na hindi ka panipaniwala. Kaya niyang magbasa ng 2 pahina ng sabay, 1 pahina kada mata at dagdag pa dito, naalala rin niya ang bawat salitang nabasa niya. Sa buong buhay niya, mahigit 12,000 na libro ang kabisado niya. Kasama sa mga yun ang phone books, mga mapa, kasaysayan, musika, at kahit buong encyclopedia. Sinabi pa niya sa mga siyentipiko, parang hard drive daw ang ulo niya na punong-puno ng impormasyon. Nang pinag-aralan ng utak niya, napag-alamang may mga parte na nawawala o hindi gumagana. Pero ang kanyang hippocampus, ang parte ng utak na taguan ng memorya, ay 2 beses ang laki ng normal. Hindi niya kayang magtali ng sapatos o umintindi ng biro o sarcasm, pero kaya niyang sabihin ang populasyon ng kahit anong syudad sa US o buong linya ng librong minsan lang niyang nabasa. Ayon kay Dr. Darrell Treffert, isa siyang pinakamalupit na kaso ng memorya na naitala sa medisina. Hindi raw ito photographic memory, kundi structural memory, kaya niyang isaayos ang impormasyon sa utak niya sa paraang mabilis niya itong matawag pabalik. Isang beses, gumuhit siya ng mapa ng buong mainland US mula sa memorya, kumpleto sa mga pangalan ng estado, hangganan, at major na mga highway. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos maipaliwanag kung paano gumagana ang kanyang utak. Pero lumalabas sa brain scans na dahil sa kakaibang koneksyon sa kanyang utak, nakakaya niyang mag-imbak ng napakaraming impormasyon na hindi natin kayang gawin dahil sa mental interference na natural sa atin. Namatay siya noong 2009, pero ang kanyang utak ay patuloy pa ring pinag-aaralan sa pag-asang makahanap ng paraan upang tulungan ang mga taong may memory loss o may Alzheimer's. Number 3, Akiane Kramaric. Si Akiane Kramaric ay parang isinilang na may dalang brush sa kamay. 6 na taong gulang pa lang siya, pero gumuguhit na siya ng mga portrait na parang gawa ng bihasang artist. At ang nakakagulat pa ay, hindi siya kailanman nag-aral o kumuha ng art lessons. Ang pinakakilalang obra niya ay ang Prince of Peace, isang portrait ni Jesus, na ginawa niya noong 8 taong gulang pa lang siya. Parang painting mula Renaissance period ang detalye, mula sa liwanag sa mata, sa texture ng balbas, hanggang sa emosyon sa mukha. Ayon kay Akiane, nakita raw niya si Jesus sa isang pangitain at iginuhit niya lang ang natatandaan niya. Madalas siyang nagigising mula sa mga panaginip ng mga lugar na sobrang ganda raw para mailarawan sa salita, kaya ipinipinta na lang niya. Pagsapit ng edad 10,
Gumagawa na siya ng malalaking canvas na parang obra ng isang artist na nag-aral ng dekada. Maraming nagduda na baka raw tinutulungan siya ng mga magulang o may trick lang. Pero may mga video na nagpapakita na siya mismo ang gumagawa ng lahat. Isang neuroscientist ang nagsabing ang utak ni Akiane ay wired in a way we don't understand. Ibig sabihin, naiiba ang paraan ng pagkakabuo ng kanyang utak, isang misteryo na hanggang ngayon ay sinusubukang unawain ng science. Number 2, Liu Taolin. Si Liu Taolin, isang lalaki mula Malaysia, ay naging kilala bilang magnetic man matapos niyang mapansin na dumidikit sa balat niya ang mga metal na bagay, mula sa kutsara, mga tools, hanggang sa malalaking bakal. Pero teka, hindi siya literal na magnetic. Sinuri na siya ng mga siyentipiko at lumabas na ang dahilan ay hindi magnetismo kundi isang kakaibang katangian ng kanyang balat. Sobrang taas daw ng friction o kiskisan nito. Una niya itong napansin habang nagtatrabaho, dumidikit sa kanya ang mga gamit ng hindi niya sinasadya. Kalaunan, napagtanto niyang kaya niyang buhatin ang halos 80 pounds ng bakal na dumidikit lang sa kanyang katawan, hindi lang sa dibdib. Kaya niyang padikitin ang bakal sa likod, sa braso, kahit sa muka. Na-feature na siya sa iba't ibang TV shows at na-test na rin ng mga researchers. Walang pandaraya at talagang natural ang texture ng balat niya na parang sobrang kapit na parang pandikit. Number 1, Derek Amat. Si Derek Amato ay isang ordinaryong lalaki hanggang sa nauntog ang ulo niya habang tumalon sa isang mababaw na swimming pool noong 2006. Pagkagising niya, matindi ang sakit ng ulo. Pero mas nakakagulat nang bigla siyang marunong tumugtog ng piano. Walang formal training. Wala ring interes sa musika noon, pero pagkaupo niya sa harap ng keyboard, parang maestro agad at gumagawa ng sarili niyang mga piyesa na parang Beethoven. May mga nagduda na baka daw peke, pero sinuri siya ng mga doktor at isinailalim sa brain scans. Ayon sa resulta, may bahagyang pinsala sa kanyang hippocampus at pagbabago sa temporal lobe, ang bahagi ng utak na konektado sa pandinig at interpretasyon ng musika. Simula noon, nagtutur na si Derek, tumutugtog ng classical at jazz, at gumagawa ng sarili niyang compositions. Ayon sa mga siyentipiko, posible raw na siya ay isang bihirang kaso ng acquired savant syndrome, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng kakaibang talento matapos ma-injure ang utak. Pero teka, huwag mong subukang banggain ang ulo mo ha. Hindi lahat ng tao ay sinusuwerte kagaya niya. At yan ang ilan sa mga pinakahindi ka panipaniwala pero totoong kwento ng mga taong may kakaibang kakayahan. Mula sa utak na parang encyclopedia hanggang sa balat na parang magnet, at talento sa musika na parang biglang sumanib mula sa ibang dimensyon. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo sa susunod na video ng Noel Polo TV. Thanks, Nick.